Nagsisimula ang kabanata sa plaza, maraming mga taga-bayan ang nagtipon. Ang halakhak at hiyawan ng bawat isa ay naglalaganap sa buong paligid. Ang mga matatandang residente ay naaalala pa kung paano, noong nakaraang taon, ang prinsipe, bilang pagdiriwang ng pagtatapos ng buwan ng mga demonyo, ay ipinahayag ang unang araw pagkatapos nito bilang araw ng tagumpay. Sa araw na ito, hindi lamang may pista ang buong bayan, kundi may engranding piging din sa paligid ng malaking bonfire sa gitnang plaza. Ang mga bagong residente na narinig ang tungkol sa selebrasyong ito ay nakiisa rin, tinatamasa ang sandaling kapayapaan na kanilang pinaghirapan. Nang abutin na ng araw ang abot tanaw, napuno na ang plaza ng mga tao. Hindi nagtagal, lumitaw na ang prinsipe sa entablado sa gitna. Bumungad ang napakalakas na hiyawan. Ang mga tao sa paligid ay masiglang nagtaas ng kanilang mga kamay, sumisigaw ng mahaba pang buhay para sa prinsipe. Ngumiti ang ikaapat na prinsipe, hinihintay na hamupo ang hiyawan ng mga tao, at buong lakas na nagpahayag na muli nilang natalo ang kasamaan. Muling pinasalamatan ng prinsipe ang lahat sa kanilang ambag para sa lupaing ito, ang tagumpay na ito ay kanila. Ito ay pag-aari ng lahat ng nagbuhos ng pawis at dugo para sa bayan sa hangganan. Nagpatuloy ang prinsipe na ang kasamaan ay hindi pa tuluyang naglalaho, babalik ito sa takdang panahon. Ngunit gaano man karaming beses dumating ang kaaway, basta't sila ay nagkakaisa at nagtutulungan, ang tagumpay ay mananatili sa bayan sa hangganan. Itinaas ng prinsipe ang isang baso ng pulang alak. Sinabi niya, ngayon, magdiwang sila, itaas ang kanilang mga baso para ipagdiwang ang tagumpay na kanilang nakamit. Umalangaw-ngaw ang hiyawan sa buong plaza, lahat ay kamakaway bilang paggalang sa prinsipe. Sunod na nagpakitang gilas ang Starflower Troop sa entablado, at marami ang masiglang nanood. Si Ana, na nakatayo sa tabi, ay hawak ang manipis na itim na apoy sa kanyang mga kamay, pinuputol ang kahoy sa maliliit na piraso, at ginamit ito upang magningas ng isang malaking bonfire. Nang makita ang kapangyarihan ng mangkukulam, hindi sila natakot, bagkus ay malakas nilang sinigaw ang kanyang pangalan. Isang buong tupa ang iniihaw sa bonfire, at ang kasiyahan sa lugar ay umabot sa rurok. Masayang iwinagayway ng lahat ang kanilang mga watawat, tinatamasa ang pagkain at inumin habang ipinagdiriwang ang araw ng tagumpay. Sa kastilyo ng Panginoon, tulad ng nakaraang taon, ang piging sa gabi ay para sa mga mangkukulam. Kumpara sa nakaraan na 5 lamang ang mga mangkukulam na dumalo sa piging, sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga unang mangkukulam ang naroon kundi pati sina Maggie, Lucia, Agatha, Spear, Paper, at ang bagong sumali na si Summer. Kasama pa ang mga miyembro ng Slumbering Island. Umabot ang bilang nila sa 25. Habang kumakain ng masarap na pagkain, sinabi ni Agatha na ito ay pagsasayang lang ng oras, ngunit patuloy naman siyang kumakain. Iniabot ni Roland ang isang baso ng pulang alak at sinabing kumain siya ng dahan-dahan. Ipinaliwanag niya na mas mabisa ang balanse ng trabaho at pahinga kaysa sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Sinabi rin niyang hindi nakasalalay sa isang araw ng pahinga ang tagumpay laban sa mga demonyo. Kung mabaygo man sila, ang mahalaga ay natamasa nila ang ganda ng buhay. Napansin ni Roland ang mainit na tagpo, at siya'y labis na nasiyahan. Matapos ang mahigit 1 taon ng pagsisikap, unti-unti nang nagbubunga ang mga pagbabago sa kanlurang teritoryo. Pagkatapos ng piging, habang naglalakad si Roland sa pasilyo, nakita niya si Ana. Hindi nagsalita si Roland ngunit lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Ana, at dinala ito sa ikatlong palapag. Pagbalik nila sa kanyang silid at sa pagsara ng pinto, malalim na huminga si Roland at humarap. Habang nag-aalangan kung paano magsisimula, bigla na lamang siyang hinalikan ni Ana. Kinuha ni Roland ang isang regalo mula sa likuran niya, isang batong mahika na hugis puso, na may gintong gilid at nakasabit sa isang manipis na pulang lubad. Ito ay kombinasyon ng mga batong mahika sa pagsubaybay, na ginawa sa pamamagitan ng pagsasama ng Pathfinder Stone at Locator Stone gamit ang mahika. Isinuot ni Roland ang bato sa leeg ni Ana, sinabing sa ganitong paraan. Kahit nasaan man siya, magagamit ito ni Ana upang hanapin siya. Napalitan ng pagtataka ang mukha ni Ana, tumitig ito sa kanya. Hinaplos ni Roland ang kanyang pisngi at tanong na binigkas ng mabagal at malinaw. Papayag ka bang pakasalan ako, Ana?
Tahimik ang damdamin ni Ana. Matagal bago siya tumango at sumagot ng oo. Ang lahat ng sumunod ay damaloy ng natural, ang mga emosyon na matagal nang naipon ay tuluyang bumagsak sa huling harang. Hindi ko na maipapakita ang iba pang detalye dito upang maiwasan ang demonetization. Maaari ninyong basahin ang mga kabanata para sa buong kwento. Pagbalik sa kwento, habang nakahilig kay Roland, nakapatong ang kanyang ulo sa braso nito na parang kuting. Mahinang sinabi ni Ana na siya'y lubos na nagpapasalamat sa pagkakakilala kay Roland. Tinitigan siya ni Roland at sinabing mula ngayon, tawagin na lamang siyang Roland. Nalaman niyang hindi pa niya kailanman narinig na tawagin siya ni Ana sa kanyang pangalan. Malambing na binanggit ni Ana ang pangalan ni Roland. Hinaplos ni Roland ang kanyang tenga, na naging sanhi ng mahina nitong pagtawa. Napabuntong hininga si Roland at sinabing siya dapat ang nagsasabi ng ganitong linya. Hindi niya kailanman naisip na makikilala si Ana, at minsan ay pakiramdam niyang parang panaginip lamang ang lahat. Tahimik si Ana sa sandaling iyon, ngunit mas lumapit siya kay Roland at sinabing, "Nandito ako at hindi ako aalis." Ang mga salitang iyon ay agad nagpabalik ng alaala kay Roland. Naalala niya nang sabihin din ito ni Ana noon sa kanya. Lumutang sa kanyang isipan ang mga tagpo ng kanilang magkasamang alaala. Talagang kamangha-mangha ang damdamin sa isip niya. Ang ilang salita lamang ay makakapagbigay ng hindi maipaliwanag na init sa loob. Masaya siyang nakilala si Ana. Tahimik ang silid. Nang akala ni Roland na tuluyan nang nakatulog si Ana, bigla itong nagsalita muli. Sinabi ni Ana na siya'y isang mangkukulam at ang mga mangkukulam ay hindi maaaring magkaanak. Mahinang sinabi ni Ana na maraming pagsubok ang darating kay Roland sa hinaharap. Buong tiwala namang sumagot si Roland na hindi siya natatakot sa anumang pagsubok. Sa katunayan, kung ikukumpara sa nalalapit na banal na digmaan, ang lahat ng ito ay tila walang halaga. Noong una, iniisip niya kung paano lutasin ang usapin ng tagapagmana gamit ang bagong sistema. Ngunit ang impormasyon mula kay Agatha ay tuluyang sumire sa kanyang mga plano. Ang banal na digmaang magpapasya sa kapalaran ng sangkatauhan ay paparating na. At kung hindi nila matatalo ang mga demonyo, lahat ng kaharian ay mawawala. Kaya't ang usapin ng tagapagmana ay hindi na dapat pagtuunan ng pansin. Sinabi ni Roland na noong una, nag-aalala siya na gagamitin ito ni Ana upang tanggihan siya. Ngunit sinabi ni Ana na nais niyang manatili sa piling ni Roland, kahit ano pa siya, isang mangkukulam man o hindi. Sa narinig, hindi mapigil ang tumawa ni Roland. Tama, mula nang makilala niya si Ana. Lagi itong prangka, direktang sinasabi ang kanyang damdamin. Nag-usap pa, sila ng kaunti, pinatay ang ilaw, at mahaba pa ang gabi. Kinabukasan, hapon na nagising si Roland. Pagtingin niya sa unan, wala si Ana. Naisip niyang baka panaginip lang ang lahat. Ngunit napansin niya ang ilang hibla ng mahabang buhok sa unan at ang mahina nitong halimuyak sa kama. Biglang narinig niya ang tinig ni Ana mula sa kanyang yulunan, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya si Ana na may ngiti sa labi, dala ang isang tray ng pagkain. Ang kanyang kilos ay tila may kakaibang pag-aalangan. Sinabihan ni Ana si Roland na bumangon na at tapusin ang kanyang agahan dahil marami pa silang gawain. Sinabi ni Roland kung maaari bang magpahinga pa sila ng ilang araw. Ngunit seryosong sumagot si Ana na kailangan nilang harapin ang mga demonyo. Ngumiti ito ng bahagya. Pagkatapos ng agahan, dumiretso si Roland sa opisina ng mataas ang espiritu. Sa pagbukas ng pinto, nagulat siyang makita si Tilly na nakaupo sa mesa, hinihintay siya. Ninitian siya ni Tilly at sinabing parang maganda ang naging panaginip niya. Hindi mapigil ang hawakan ni Roland ang gilid ng kanyang mukha. Dumating si Tilly upang magpaalam. Nagulat si Roland. "Babalik ka na ba?" tanong niya. Tumayo si Tilly at tumingin sa bintana. "Matagal na akong narito. Bagaman patuloy akong nakikipag-ugnayan sa fjord sa pamamagitan ng liham. Kailangan kong bumalik. Ngayon natapos na ang buwan ng mga demonyo, natupad na ang layunin ng aking pagbisita." Sa isang huling pagsubok upang kumbansihin siyang manatili, sinabi ni Roland, "Bakit hindi ka nalang lumipat sa kanlurang teritoryo? Sa timog na bahagi ng ilog ng Crimson Water, mayroong napakalawak na bakanteng lupa, sapat para sa lahat ng mga mangkukulam." Malalim na nagbuntong hininga si Tilly, tumingin kay Roland, at sinabi,
Napag-usapan na natin ito noon. Hindi ito usapin ng lupa. Mukhang desidido na si Tilly, naisip ni Roland nang walang magawa. Hindi ito magandang balita para sa kanya, ngunit umaasa siyang mananatili si Tilly ng isa pang linggo. Bago umalis upang may handa niya ang ilang bagay para sa mga mangkukulam ng fjords. Anong mga bagay? Usisa ni Tilly, mga aklat-aralin, materyales sa pagtuturo, at ilang mga tanong para sa practice, sagot ni Roland. Makakatulong ito sa inyong pag-aaral at makakatipid ng oras sa paggawa ng sariling kopya. Magpapadala rin ako ng ilang revolver para sa inyo. Kung sakaling makaharap nyo ang mga kaaway, na may dalang judgment stone, magagamit nyo ito bilang depensa. Dagdag pa, patuloy niya, kailangan nyong magdala ng ilang steam engine. Napakakapakipakinabang ng mga ito sa pang-araw-araw na gawain. Tahimik si Tilly saglit, at sa wakas, nagpasalamat siya. Nginitian siya ni Roland at sinabing sana makita niya ang pagtatayo ng lungsod ng Neverwinter kasama niya. Sa gabi, pagkatapos maligo ng mainit, bumalik si Wendy sa kanyang kwarto. Napansin niyang nakaupo si Nightingale sa gilid ng kama. May hawak na aklat-aralin sa kanyang condom gun, tila malalim ang iniisip. Si Wendy ay umupo sa tabi ni Nightingale at tinanong kung ano ang problema. Bahagyang iniikot ni Nightingale ang kanyang ulo at tumingin kay Wendy. Ang blankong tingin ni Nightingale ay nagdulot ng kirot sa puso ni Wendy. Naalala niya ang tingin na ito noong una silang nagkakilala. Noon, si Nightingale ay pag-alagala sa lansangan habang bumabagsak ang nyebe, walang pakialam sa mga snowflakes na unti-unting bumabalot sa kanyang mga balikat. Bulong ni Nightingale, si Roland ay nasa piling na ni Anna ngayon, at siya mismo ang nagtulak kay Roland papalapit kay Anna. Walang masabi si Wendy. Mahigpit na hinawakan ni Nightingale ang kamay ni Wendy. Sinabi niyang inihanda na niya ang sarili at alam niyang ito ang hindi may iwasang kahihinatnan. Ngunit bakit ganoon kasakit ang makita silang magkasama? Habang pinagmamasdan siya, naramdaman ni Wendy ang sakit sa kanyang puso. Niyakap niya ang nanginginig na katawan ni Nightingale. Kilala si Nightingale bilang isang malakas na babae na hindi natatakot kahit anong kalaban ang kaharipan. Ngunit sa harap ng damdamin, muli siyang nagiging isang bata na walang magawa. Ramdam ni Wendy ang kanyang kawalang kapangyarihan. Niyakap niya si Nightingale at marahang tinapik ang kanyang balikat, sinasabing, kung nasasaktan ka, okay lang na umiyak. Umiling si Nightingale, mahina ang boses, sinasabing nangako siyang hindi na muli iiyak mula nang iwan niya ang pamilya ng Garland. Habang nagsasalita, lalong humihina ang kanyang boses hanggang sa halos hindi na marinig. Ramdam ni Wendy ang init at basa sa kanyang dibdib, ngunit kahit ganoon, wala ni isang hikbi mula kay Nightingale. Mahigpit itong lumalaban, nanginginig ang mga balikat at mas lalong humihigpit ang hawak niya. Matigas na sinabi ni Nightingale na hindi siya umiiyak. Ipininikit ni Wendy ang kanyang mga mata, nagsisimula ng magsisi sa ilang mga salitang nasabi niya kay Nightingale. Ang manatili sa tabi ni Roland ay tila simpleng sagot. Ngunit para sa karamihan ng mga mangkukulam, ito ang tanging opsyon dahil wala silang ibang mapupuntahan. Kakaunti lamang ang mga lalaking tatanggap sa isang babaeng hindi maaaring magkaanak at magpatuloy ng kanilang lahi. Ngunit ang pinakaimportante sa pananatili sa tabi ng isang tao ay ang distansya sa pagitan nila. Parang araw, ang lahat ay maaaring magpainit sa liwanag nito, ngunit mas malapit, mas mataas ang posibilidad na masunog. At malinaw na nais ni Nightingale na higit pa sa basta panoorin mula sa malayo. Alam ni Wendy na hindi madali ang landas na ito. Maingat niyang iminungkahi kay Nightingale na baka kailangan niyang bumitaw. Kahit umatras si Nightingale, nariyan pa rin ang kanilang mga kapatid na mangkukulam na magpapalakas ng kanyang loob. Nagkaroon ng mahabang katahimikan na tila tumigil ang oras. Ilang beses na gustong magsalita muli ni Wendy, ngunit sa huli, ang mga salita ay hindi lumabas. Hanggang sa iniangat ni Nightingale ang kanyang ulo. May kaunting pamumula sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit wala na ang mga luha. Sinabi ni Nightingale na hindi siya susuko. Kahit ano paman, nais niyang manatili sa tabi ni Roland hanggang sa pinakahuli. Ito ang kanyang sagot. Pagkalipas ng ilang araw, ginanap ang kasal ng punong kabalyero na si Carter at ng bituin ng kanlurang teritoryo, si May, sa hardin ng kastilyo. Dumalo ang lahat, pati ang abalang punong alchemist na si Kyle. Nagkalat ng mga talulot si Lily,
at lahat ay nagbigay ng kanilang pagbati sa bagong mag-asawa. Nasalo ni Ana ang isang talulot mula sa langit. Habang tinatanong ni Roland si Ana kung gusto niya ang ganitong klase ng kasal, biglang bumagsak ang maraming talulot mula sa itaas. Kamot ulo si Lightning, sinasabing aksidente lamang ito. Walang magawa si Roland kundi tumangala sa dalawang batang babae sa kalangitan. Lumapit si Roland sa dalawang bida ng kasal, si Mai, nakasuot ng purong puting damit pangkasal, at si Carter, nakasuot ng itim na kasuotan. Magkasama silang tumayo, tila perpektong magkapareha. Si Berev, na tumayong saksi, ay binasa ang bagong seremonya ng kasal na isinulat ni Roland. Una, nagpalitan ng singsing ang mag-asawa. Pagkatapos, binasa ni Berev ang tala at sinabing oras na upang maghalikan ang bagong kasal. Nagkaroon ng malakas na hiyawan, lalo na kay Eileen, na masiglang niyugyug si Furlan upang magpalakpakan para kay Mai. Nagtanong si Lightning, halikan lang. Tuwing bumabalik ang tatay ko mula sa paglalakbay, kailangan siyang halikan ng maraming beses. Bahagyang namula si Scroll, tinanong si Roland kung talagang okay lang ang ganitong seremonya. Sinabi ni Roland na ito ay isang espesyal na kaso para sa publisidad, mas kapansin-pansin, mas mabuti. Habang sinasabi ito, tinitigan niya si Soraya, sinabihang siguraduhin kuhanin ang sandaling iyon ng detalyado. Lumiwanag ang mahiwagang panulat ni Soraya, tanda ng kanyang interes na kuhanin ang espesyal na tagpong iyon. Nang dumating ang sandali ng halik, medyo kabado si Carter. Sa huli, si Mai ang nag-umpisa, iniangat ang sarili at hinalikan si Carter. Nagkaroon ng masigabong palakpakan sa hardin. Lumabas si Roland mula sa mga tao, lumapit sa bagong kasal, at binati sila. Tinapik niya sa balikat si Carter at binigyan ito ng 2 araw na pahinga. Pagkatapos, nagtapos ang kasal kasabay ng masiglang tunog ng kunwaring paputok. Pinanood ni Ana ang dalawa na masaya, at lumapit si Roland, hinawakan ang kamay ni Ana, at sinabi sa kanya na darating din ang araw nila balang araw. Sa hapon, dumating si Berev upang magulat sa trabaho, at kinailangan ding ipahayag ni Roland ang bagong tatag na lungsod sa Kangoo Stronghold. Naipadala na ang mensahero at malapit na itong makarating sa Kangoo Stronghold. Mataas na ang araw nang magtungo si Roland sa pader ng lungsod. Nang makita ng mga tao ang prinsipe, ang maingay na usapan sa ibaba ay biglang napalitan ng sabay-sabay na pagbubunyi. Itinaas ng mga mamamayan ang kanilang mga kamay, at parang alon ang sumiklab sa karamihan. Napuno ng tao ang magkabilang panig ng pader ng lungsod, na tinatayang mahigit 20,000, nangangahulugan na halos lahat ng residente ng bayan ay naruroon sa sandaling iyon. Malinaw na narinig ng lahat ang boses ni Roland. Alam ng lahat na naroon na mahalaga ang araw na iyon, sapagkat ang bayan ay nasa gitna ng gabing madilim. Ang mga orihinal na naninirahan sa hangganang bayan ay itinuturing na isang nakatatakot na karanasan ng buwan ng mga demonyo. Ngunit ngayon, matatag na silang naninirahan dito, natalo si Duke Ryan na nagbabanta sa kapayapaan ng kanlurang teritoryo, Naples Ayers ang simbahan, at matagumpay na nalabanan ang mga pag-atake ni Timothy. Si Timothy ay naglunsad ng mga digmaan sa buong bansa, ginawang mga larangan ng digmaan at kaguluhan ng timog at silangang teritoryo. Ang pakikinig nito ay nagbigay ng malalim na damdamin sa mga tumakas mula sa kanilang mga tahanan upang makabalik. Naalala nila kung paano nilimas ang kanilang mga tahanan at lungsod, kung saan ang mga aksyon ng mga kabalyero ay hindi naiiba sa mga tulisan, kundi higit pa, at ang mga bata ay dinudukot at sapilitang ginagawang sundalo sa murang edad na 10. Nangako si Roland na hindi na muling mangyayari ang ganoong trahedya, at ang bagong lungsod ay itinayo para sa layuning iyon. Tanging sa pagkakaisa ng mas maraming tao nila mapoprotektahan ang kanilang sarili mula sa masasamang kaaway at mapanagot ang mga ito sa kanilang kalupitan. Nagpaikot ng mga salita si Roland, nangako na hindi niya iiwan ang kanyang mga tao at balang araw ay may iligtas niya ang mundo. Idinagdag pa niya na ang lugar na ito ang magiging bagong kabisera ng Grey Castle, kung saan muling mabubuhay ang kaharian. Naniniwala siya na kahit dumating ang matinding taglamig, ang lungsod na ito ay mananatiling mainit tulad ng tagsibol. Matapos ang maikling paghinto, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sinabi, mula sa araw na ito, ang hangganang bayan at ang Kangoo Stronghold ay magiging isa, at ang bagong lungsod ay tatawaging lungsod ng Neverwinter.
Habang pinapanood ni Tilly ang mga masayang residente, naramdaman niya ang bugzo ng damdamin. Ang mga binhi ng revolusyon ni Roland ay naitanim na, at balang araw, masasaksihan niya ang Ningas na ito na magiging isang naglalagablab na apoy na maglalamon sa buong kontinente. Samantala, sa mas mataas na antas ng banal na bulwagan, si Zero ay nakaupo sa sofa, dahan-daang binabasa ang pinakabagong balita. Matapos maging papa, naging mas panatag si Zero, hindi siya nababalisa sa papalapit na banal na digmaan, sa halip, may bahid ng pananibik. Kakaunti lamang ang nakakakuha ng interes ni Zero, at si Roland Wimbledon ang nag-iisang mortal na nakakaakit sa kanya ngayon. Naalala niya mula sa alaala ni Garcia na minsang tinangka ng isang aliping babae ng ika-4 na prinsipe na lasunin ito gamit ang nakamamatay na lason, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ito nagkaroon ng epekto. Nilinlang ba ng katulong si Garcia, o ang kasalukuyang Roland Wimbledon ay hindi na ang ika-4 na prinsipe ng nakaraan? Ang pagbabagong naganap sa ika-4 na prinsipe ay masyadong matindi, kaya naniniwala si Zero na may kakaibang nangyari sa bagong Roland Wimbledon. Gayunpaman, kailangang mapasailalim si Roland sa kontrol ng simbahan, o mas tama, maging bahagi ni Zero mismo. Di nagtagal, lumapit si Isabela habang minamasahe ang kanyang leeg. Araw-araw siyang naiirita sa mga pagpupulong at pagtatalo kasama ang matatandang lalaking iyon. Sinabi ni Zero na bagamat ang mga mangkukulam ang siyang asensya ng simbahan, kung wala ang mga lalaking iyon, hindi sila makakakuha ng napakaraming yaman upang makamit ang kanilang pinakamimiting layunin. Pinatahan ni Zero si Isabela, binigyan ito ng isang tasa ng tsaa, at nagtanong tungkol sa progreso ng paggawa ng mga pildores. Habang naghihikab, iniulat ni Isabela na may humigit kumulang 400,000 pildores na ang nagawa. Pagkatapos, tinanong niya si Zero kung seryoso ba itong balak isama ang lahat ng karaniwang tao sa simbahan. Tumugon si Zero, hindi. Tumigil si Isabela, nagtataka. Ngunit itinulak siya ni Zero na magpatuloy. Sinabi ni Isabela, bukod pa rito, hindi tiyak ang tagumpay. Kapag sinimulan ng gumamit ng mga pildores, hindi na ito may pagpapatuloy ng walang patid. Paano kung hindi tayo atakihin ng mga demonyo? Ang paggamit ng kaunti ay magiging walang silbi, at ang sobra naman ay masasayang lamang. Umiling si Zero, sinabing hindi nauunawaan ni Isabela ang kanyang layunin. Wala siyang planong hayaang ang sibilyang hukbo ang magtanggol sa Hermes. Naniniwala siyang ang huling labanan ay dapat maganap sa mga guho ng Tekira. Tumingin si Isabela kay Zero nang may pagtataka habang naisip niyang balak ni Zero na maglunsad ng opens iba. Kalma namang sinabi ni Zero na ang pinakakulang nila ay oras. Ayon sa banal na aklat, magbubukas lamang ang mga pintuan ng impyerno kapag bumaba ang pulang buwan. Ang tore na tinutukoy sa mga libro ay hindi gawa ng mga demonyo, ang tore ay tumutubo ng kusa. Ito ay nabanggit lamang sa personal na tala ng 3 pinakamataas na pinuno ng federasyon. Ang pagpapalawak ng mga demonyo ay nakabatay sa mga tore na kayang maglabas ng pulang ambon, at kasalukuyang ang mga lokasyon kung saan lumitaw ang mga tore ay nasa ibabaw ng mga mina ng batong banal ng Diyos. Sa mga tala, natuklasan nila na sa ilalim ng tore, may isang higanteng halimaw na mas malaki pa sa base ng tore na nilalason ang batong banal ng Diyos at ginagawang itim na kristal na nagpapalabas ng pulang ambon. Napapangiwi si Isabela sa matinding pagkasuklam habang iniisip ito. Nagpatuloy si Zero, sinasabing kapag nabuo na ang tore, mahirap na ang maliliit na pagsalakay. Kaya't ang tanging pagkakataon nila ay maglunsad ng isang tuwirang paglusob at ituring iyon bilang ang huling labanan. Hindi niya alam kung gaano karaming oras pa ang natitira, ngunit ang nais niyang gawin ay gamitin ang galit na sibilyang hukbo, na mas marami kaysa sa mga demonyo, upang buksan ang isang dagwang daan. Pagkatapos, haharapin ng hukbo ng parusa ng Diyos ang napakalaking halimaw sa ilalim ng lupa. Kapag naging matagumpay, magkakaroon sila ng 400 taon ng kapayapaan. Tahimik si Isabela sa mahabang sandali bago nagsalita. Sinabi niyang ang galit na hukbo ay hindi tulad ng mga mandirigma ng parusa ng Diyos. Bagamat kayang maapektuhan ng mga pildores ang kanilang isipan, hindi nito maibibigay sa kanila ang hindi matinag na kalooban. Kapag hinarap nila ang nakakatakot na mga kaaway, maaaring tumakas pa rin sila sa takot. Tumugon si Zero na ang pinakamahusay na mga kandidato para sa galit na sibilyang hukbo ay ang mga
Mananampalatayang mababa ang ranggo sa simbahan, at ang hukbong hukom ang magsisilbing gulugod. Upang makuha ang ganitong karaming mananampalataya, ang pag-iisa ng apat na pangunahing kaharian ang unang hakbang. Nang tanungin tungkol sa tsansa ng tagumpay, walang pakialam na sinabi ni Zero, siguro 30% o baka 50%. Ngunit anuman ang tsansa, ang pagtaya ng kapalaran ng buong sangkatauhan sa ganitong sugal, ang pagsakripisyo ng iilan para sa higit na kabutihan, ay lalong nagpapasigla kay Zero. Napabuntong hininga si Isabela, umaasang tama si Zero. Pagkatapos, tinanong niya, ano kaya ang gagawin ni Roland, ang ikaapat na prinsipe ng Grey Castle. Nakunat ang noo ni Zero, tinanong si Isabela kung iniisip ba nitong kayang talunin siya ni Roland. Naalala ni Isabela na iniulat ni Arsobispo Typhon na ang pinakadalisay na ipinadala sa Grey Castle ay hindi na nagbibigay ng ulat, halos parang naglaho na ang lahat. Bukod pa rito, nawalan sila ng isang pinakadalisay sa kabiserang lungsod, isang kandidato para sa obispo, at ang katedral sa Canggu Stronghold. Mula nang magsimula ang simbahan sa paggalaw laban sa apat na pangunahing kaharian, hindi pa sila nakaranas ng ganito karaming kabiguan. Parang ang pakikitungo sa kanlurang rehiyon ay laging nauuwi sa kanilang pagkatalo. Naiintindihan ni Zero ang pahiwatig sa mga salita ni Isabela ngunit hindi maipaliwanag dito na sinuman ang maging papa, anuman ang kanilang orihinal na intensyon at ideolohiya, ang pagdaan sa banal na silid-dasalan ay magdadala ng hindi masukat na pagbabago. Doon napagtanto ni Zero na tunay na umiiral ang mga Diyos.